Foundation of Developmental Theories. Ang developmental criminology ay nakatuon sa pagbabago ng kilos ng isang kriminal sa buong buhay nito. Ito ay naglalarawan ng isang prosesong dinamiko na naglalaman ng pagsisimula, pagpapatuloy, pagtibay, pagbilis at sa huli, paghinto sa pagkilos bilang kriminal. Ang teoryang ito ay dinamiko dahil ipinakikita nila na bawat tao ay umuunlad sa iba't ibang paraan. Habang sila ay tumatanda, ang mga bagay na dati mahalaga sa kanila, tulad ng pagtanggap ng antisocial na kasama, ay hindi na mahalaga dahil ang dating hindi masyadong mahalaga ay nagiging kabuluhan sa kanila. Ang mga kasalukuyang researchers ng developmental theories ay sina Sheldon Glueck at Eleanor Glueck, at sila ang itinuturing na founder of the developmental branches of criminological theory. Glueck's research focused on early of delinquency as forerunner of criminal career. The deeper the roots of childhood maladjustment, the smaller the chance of adult adjustment. The research also noted the stability of offending careers. Children who are antisocial early in life are the most likely to continue their offending careers into adulthood. They identified a number of personal and social factors related persistent offending, the most important of which was family relations. This factor was considered in terms of quality, discipline, and emotional ties with parents. The following are some of the revelation of the couple series of longitudinal research studies by following the career of known delinquents to determine the characteristics that predicted persistence of offending. Number 1. The adolescents raised in the large single-parent family of limited economic means in the educational achievements was the most vulnerable to delinquency. 2. The physical and mental factors, body type, intelligence, and personality also played a role in determining behavior. Number 3. Children with low intelligence who had a background of mental disease and who had a powerful psyche were the most likely to become persistent offenders. Scholarly advances in the study of criminology resulted criminologists to focus more on criminal career research. As research on criminal careers has evolved, three independent yet interrelated viewpoints have taken shape: life course view, latent trait, propensity view, and trajectory view. Ang pananaliksik ni Glueck ay nakatuon sa maagang delinquency bilang tagapag-ugma ng kriminal na karera. Kapag mas malalim ang ugat ng hindi maayos na pag-uugali sa kabataan, mas maliit ang tsansa na maayos na pag-aayos sa adulto. Nabatid din sa pananaliksik ang kahalagahan ng pagiging stable ng kriminal na karera. Ang mga bata na antisocial sa maagang yugto ng buhay ay pinakamalamang na magpatuloy sa kanilang krimeng karera sa pagtanda. Isa rin sa mga tinititigan ng ilang personal at social na salik na may kaugnayan sa presenting pagnanakaw, at ang pinakamalaga rito ay ang pamilyang relasyon, lalo na ang kalidad ng disiplina at emosyonal na ugnayan sa mga magulang. Ilan sa natuklasan ng mga longitudinal research studies ng mag-asawang Glueck ay ang mga kabataang lumalaki sa malaking pamilya ay may iisang magulang, may limitadong yaman, at may mababang antas ng edukasyon ay pinakamahina sa delinquency. Ang pisikal at mental na mga salik, uri ng katawan, katalinuhan at personalidad ay may papel sa pag-uugali. Ang mga bata na may mababang katalinuhan, may background ng sakit sa isip at may malakas na pangangatawan ay pinakamalamang na maging presenteng mga kriminal. Dahil sa mga pag-usbong sa pag-aaral ng kriminolohiya,
Mas nakatuon na ngayon ang mga eksperto sa criminal career research. Sa pagunlad ng pananaliksik ukol sa criminal careers, lumitaw ang tatlong magkakaibang ngunit magkasalungat na pananaw: life course view, latent trait, propensity view, at trajectory view. Latent course theory. Ang latent trait theory ay isang criminology theory na naglalayong ipaliwanag kung bakit ang mga tao ay gumagawa ng krimen. Ang latent ay nangangahulugang nakatago o hindi pa naipakita. Kaya ang teoryang ito ay nagmumungkahi na ang ilang individual ay may nakatagong katangian at ang katangiang ito ay nagtutulak sa kanila na gumawa ng krimen. Parang ang sinasabi po dito ay yung katangiang iyon ay parang hinihikayat po ang isang tao na makagawa ng isang bagay, maganda man o hindi. Parang ito po yung tinatawag na krimen nga po. In life course theory, even the toddlers people begin relationships and behavior that will determine their adult life course. At first, they must learn to conform to social rules and function effectively in society. Then later, they are expected to begin to think about careers, leave their parental homes, and find permanent relationships, and eventually marry and begin their own lives. This transition can expected to take place and older to get matured. Disruption in life transition can be destructive and ultimately promote criminality. Those who are already at risk because socioeconomic problems or family dysfunction are the most susceptible during this awkward transition. The cumulative impact of this disruption sustained criminality from childhood into adulthood. Sabi dito na in life course theory, kahit na mga bata pa, ay natututo na silang tukuyin ang life course theory na nasa hustong gulang na. At first, sila ay kailangang umayon sa mga patakarang panlipunan, and then sila inasang magsimulang mag-isip tungkol sa career ng buhay. Kailangan nilang umalis sa tahanan ng magulang, makahanap ng permanenteng relasyon, at kalaunan ay magpakasal at magsimula ng kanilang sariling buhay. Ito yung mga pagbabago ang inaasahang maganap upang mas maging matured. Ulit sa kabila ng mga pagbabago maganap sa ating buhay, ito rin yung mga maaaring dahilan o mapanira at sa huli ay susulong ng kriminalidad sa ating buhay. Ang akin naman po dito ay age-graded theory. Ang naintindihan ko po dito ay ang teoryang ito ay pinapalitan ni na Robert Sampson at John Laub na isang informal na kontrol sa lipunan upang bumalangkas ng pananaw sa buhay ng krimen. Ito ang teorya na pag-asa ng estados na ipinapalagay na ang sanhi ng kaugnayan sa pamamagitan ng maagang delinquenting pagkakasala at sa paglaon ng paglihis ng mga nasa hustong gulang na pag-uugnay ay nagsasangkot ng kalidad ng mga relasyon. Nakatagpo sa iba't ibang panahon sa pag-unlad ng tao. Tapos, interactional theory. Ang teoryang ito ay minumungkahin ni Terence Thornbury na nagsasama ng panlipunang kontrol at panlipunang pag-aaral ng mga paliwanag ng delinquensya. Tinitingnan ng teoryang ito ang krimen bilang resulta ng interpersonal na relasyon at kung ano ang ibig sabihin ng relasyon na yun. Kaya naman ang paghina ng ugnayan ng isang tao sa konbensyonal na lipunan ang pangunahing sanhi ng delinquensya. Ayon sa teoryang ito, ipinapalagay na
Ang teoryang ito, interactional, na ang mga mahalagang variable sa loob ng modelo ay nagtataglay ng mga epekto ng reciprocal o feedback. Nilalagay nito ang diin at ang likas na pag-unlad ng etiology ng delinquency at krimen. Ayon kay Robert Agnew, may 5 pangunahing domain na naglalaman ng mga posibleng dahilan na nagdudulot ng krimen. Ito ay ang personality, yung sa sarili mo na personality, families, mga families problem, yung mga di pagkakaintindihan, school, yung pagmubuli, pag-create to ng isang krimen, fear sa mga kaibigan na kayo mo sinasamahan na naaakit ka sa mga hindi dapat na bagay, at sa work, yung mga workplace or employer na iyong nakakasama. Okay? Latent trait theory. This theory holds that human development is controlled by a stable propensity or master trait that is present at birth or soon after that remain stable and unchanging throughout a person's lifetime. As people travel through their life course, this trait or propensity is always present, directing their behavior in shaping the course of their life. Since this hidden trait is enduring, the flow of criminal behavior is shaped by personnel change and more by the impact of external forces such as interpersonal interactions in the environment and criminal opportunity. True people don't change. Their opportunities and experience definitely change from time to time. Criminality may increase upon joining a gang, a status that provides more opportunity to steal, take drugs, and attack others. Put another way, the propensity to commit criminal act is constant, but the opportunity to commit them is constantly fluctuating. Suspected latent trait including the following: defective intelligence, damage or impulsive personality, genetic abnormalities, physical chemical functioning of the brain, environmental influences on the brain function like drug, chemicals, and injuries. Based on what I see, one person is have different behavior on how to react in any kind of situation. The latent trait theory believe that some people have underlying personality characteristic that will cause them to commit a crime. This latent trait will reveal themselves only when the opportunity for crime appears. For example, sa kulungan, hindi lahat ng preso ay masama kaya sila na hatulan. May time na sila ay napasubo na sa ganong gawain kagaya ng isang mga magnanakaw na walang makitang trabaho na sapat sa kanilang pamilya kaya napipilitan silang gumawa ng mali. Dahil sa pangangailangan, ang hidden issue ng isang tao na nag-commit ng crime ay mababa ang IQ. May mali sa kanilang pag-iisip or because of the influence of other. Hindi na nila iniisip kung ano ang kahihinatnan ng kanilang masamang gawain. Ang mahalaga sa kanila ay kung ano pwede at alam nila na makakatulong sa kanila. Good afternoon, ma'am. Ito po yung sa general theory of crime. Ito po ay ang pinakakilalang teorya na may Latin name, katangian ay ang general theory of crime nila Gottfredson at Hershey na kumukonekta ng kakayahan na gumawa ng krimen sa dalawang latenting traits tulad ng impulsive personality at kawalan ng self-control. At ayon pa sa kanila Michael Gottfredson at Travis Hershey, ang pangkalahatang teorya ng krimen at
labag ay isang teorya ng pag-unlad na binabago ng teorya ng kontrol ng panlipunan mula sa rational choice theories. Ayon pa sa kanila, ang mga ito ay may limitadong self-control at ito'y may mga katangian pa. Ang mga sumusunod ay ang tend to impulsive. Number 2, they are insensitive to other people's feelings. Ito ay yung hindi sila sensitibo sa nararamdaman ng ibang tao. Tapos number 3, risk taker, mahilig sa panganib. Tapos number 4, short sight and non-verbal, maikli ang pananaw. Tapos number 5, physical rather than mental, mas nakatutok sa physical kaysa sa mental. Ito yung mga taong halimbawa yung mabilis manakit. Tapos yung number 6, have a here and now orientation. Ito yung may orientation daw sa kasalukuyan. Refuse to work for distance goal. Ayaw magtrabaho sa malalayong layunin. Number 8, they lack intelligence, intensity, and persistence. Ito yung kulang sa kasipagan, tiyaga, at persistence. Tapos number 9, tend to be adventuresome. Mahilig sa pakikipagsapalaran. Yun. Number 10, as they mature, they often have unstable marriage, job, and friendship. Ito daw ay yung walang, yung pag natanda ka na ay yung parang kailangan mo na lang ay pag-aasawa at trabaho at kaibigan. Tapos 11, they are less likely to feel shame if they engage in deviant act and more likely to find them pleasurable. Parang yung walang hiya baga siya. Tapos yun. Number 12 ay they are more likely to engage in dangerous activities such as drinking, smoking, gambling, nickeless, raving, and electors sexuality. Ito yung parang madiskarte ka sa pagdadrive, ganyan. Yun lang po. Thank you. Integrated Cognitive Antisocial Potential CAP theory. This theory of David Farrington is based on longitudinal cohort study of boys. It described areas London and antisocial potential AP. That cognition, that case concept theory. AP is a person responsibly to engage of crime and cognition and thinking or decision making process that turns potential into actual behavior. This is also interested in the process desisting from offending, which occurs for both social individual reason and occurs different rates according a person level of AP. As people to get older, they tend to become less expulsive and less easily frustrated. 3. Trajectory theory. This third view suggests that multiple independent paths of criminal career, in that there are different types of classes offenders. Premise it dismer is that there is more than path crimes on the people different, and one model cannot hope describe person's journey through life. Some people are social and have lunch per group, versus others and loners the decision of their own. The reality is the different paths of trajectory criminal career. People offend a different pace, commit different kinds of crimes, influence external forces. Trajectory theory. Theories recognize of criminals travel that single road. The simple is specialist is violence extortion. Some may be involved at different road. Other engage the variety criminal acts, and some most important research delinquent paths of trajectories has been included. World Robbery Associate Lober has
Identify the distinct paths of career. 1. Authority conflict pathway. 2. Covert pathway. 3. Overt pathway. Ang teorya ni David Farrington ay batay sa isang linguindonital na study at cognition ng mga pangunahing konsepto ng teorya. Ang AP ay mapanganib at hilig ng isang tao na magkasala at ng cognition naman ay proseso ng pag-iisip at pagdedesisyon ng isang maling aktwal. Pagkakasala at pagganap na dahil sa social, individual na dahilan ng pagkakaiba. Sa bilis ng batay at antas ng APs sa isang tao. Mas mauubos ang kanilang pagiging explosive. Nahihirapan silang mag-prostrate